Hey guys, samahan niyo ko ulit for today's video. Nabasari muna ang mari nyo habang binabantayan si nanay kasama si tatay. Bale, heto nga pala yung mga unang linggo na nagpapasakit talaga yung bali ni nanay. Kaya hirap na hirap talaga kami kumilos ni tatay dahil hindi namin maiwan-iwanan si nanay. Heto talaga yung time na puyat talaga yung kalaban namin habang nagbabantay kay nanay. Pati nga mga labahin ay naipon na buti na lang sumikat ng maganda yung araw ngayon. Nag-check out na nga din ako sa Orange app ng mahabang hose para hindi na nag-iigib. Nasa loob din kasi ang washing na binili ko, hindi din pwede sa labas dahil walang bubong doon. Ayan, sandamakmak pa nga yung nakadisplay na hugasin ng aking pamangkin kasi naglilinis pa siya sa loob ng bahay nila. Ayan, mas madali na nga maglagay ng tubig ngayon sa washing, hindi na kailangang magtimba-timba tapos bubuhatin mo pa. Ada tatay? Mabalidan? Mahaba na nga yung chinek out ko na host sa Orange app para abot doon hanggang kila ate para hindi na rin sila mag-igib ng panglaban nila. Ayan, tinawag nga ako saglit ni tatay at uupo na nga daw si nanay at kakain na rin siya. So ayan, mula kagabi hanggang umaga talagang sumasakit. Kaya umiiyak talaga si nanay, makita nyo naman sa mukha niya. Ayan, umaaray nga siya dyan at napayakap pa nga siya. Ganyan nga siya kailangang paupuin, kailangang alalayan para hindi mas lalong sumakit yung bali niya. Hinahaplos-haplos ko na nga lang pag nakikita kong hindi talaga siya okay para naman kahit paano maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Tapos na nga pala ako dyan magluto ng ulam, kaya sabi ni tatay kumain na siya. May mga oras talaga na sumasakit yung bali niya, pero pag naipwesto naman siya, okay naman. Gaya niya, nakaupo siya, medyo nawala daw yung sakit. Kaplada pang idalot. Ayan naman ang aking tatay na lagi siyang binibiro at pinapatawa para naman kahit paano ay makalimutan niya yung sakit na nararamdaman niya. Pero minsan talaga hindi din naman maiiwasan na nauubos din yung pasensya ni tatay lalo na pag napapagod siya. Naaalala niya pa din minsan sabihan si nanay na kung hindi lang talaga matigas yung ulo mo nakakalakad ka pa sana, hindi ka sana ganyan. Pero sa huli, syempre, inaalagaan niya pa rin si nanay, love na love niya pa rin. Madami na ngang damit na pinagbihisan si nanay tsaka yung mga telang na gamit niya na ginagamit niya sa araw pag hindi siya nagda-diaper. Binibihisan kasi siya lagi ni tatay, hindi niya pinagtatagal yung damit kahit konting basa lang, tinatanggal niya na agad. Lagi kasi nakahiga si nanay ngayon kaya may posibilidad na magkatubig siya sa baga pag napabayaan yung pawis niya. Binilin nga din ng doktor na dapat alagaan yung likod ni nanay at panatilihing laging tuyo. Kahit nga binilhan ko ng diaper pad si nanay, naglalagay pa din ng tela si tatay para hindi tumagos dun sa foam. Kaya kahit 3 araw pa lang, madami na agad labahin. Pinapaliga yun ng Panginoon. Ayan, tinawag na nga ako ni nanay at nangawit na siya. Gusto niya na daw humiga. Saglit nga lang siya umupo ngayon at talagang sumasakit talaga siguro. Kasi minsan pag okay siya, matagal din siyang nakaupo umaabot din ng ilang oras. Tinanggal ko na nga yung malaking foam nila at pinalitan ko na lang ng comforter na medyo makapal. Sa sobrang kapal kasi ng foam nila, dahil nga nabalian sila, hirap na hirap silang kumilos. Ni pagtagilid, hindi nila magawa. Kaya kako kay tatay, ibalik na lang pag hindi na masakit yung bali ni nanay. Hindi nga na naman niya mawari kung anong gusto niyang pwesto. Kaya sabi ko sa kanya, pag kailangan
kailangan niya ako, tawagin niya lang ako pag may masakit kung gusto niyang umupo ulit. Sa mga oras na yan kasi wala si tatay, nasa ilalim siya ng puno ng mangga at naglilinis, tapos pinapasunog ko din yung mga tinanggal kong abubot nila nung nakaraang araw. Ayan nga yung sinakos-sakong tinanggal ko sa damitan nila na hindi naman nagagamit at binabahayan na lang ng langga. Lahat ng mga abubot na hindi na nagagamit ay dinagay ko na lahat dyan sa sako at sabi ko kay tatay sunugin niya na. Wala na din naman ang magagawa ang nanay kasi hindi niya na rin naman na maaasikaso lalo't naging ganyan yung sitwasyon niya. Tinira ko na nga lang yung mga magaganda nilang damit at mga pang-araw-araw nila na pambahay. Huling paikot na kaya kinuha ko na yung basahan dahil madumi na. Sinilip ko nga si nanay at mukhang nakatulog sila. Kumuha nga ako ng bagong basahan, hindi ko pa naayos yung laman ng cabinet na to. Tignan nyo naman magkasama yung basahan at saka yung kumot. Diyos mio. Yun lang muna guys for today's video. Agyaman anak. Bye!